sa Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangkong kumakaplo sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot. MX3 3 o'clock habit. Ito'y paalala ng MX3 na maging ugali ng bawat Filipino ang 3Ps. Pray, prevent, and protect. Pray for spiritual wellness. Protect, at lagi nating ingatan ang ating kalikasan. No, of course, yung prevent, gawin nating ugali ang pag-iwas at pagpigil ng sicknesses and diseases. Again, ang protect, lagi nating ingatan ang ating kalikasan. Yan ang MX3 3 o'clock habit. At para lalo pa natin itong matandaan, sumali ka na sa MX3 3 o'clock habit promo, kung saan maaari kang manalo ng 1,000 pesos na may kasamang gift pack araw-araw mula sa MX3. Gamit ang MX3 capsule, makinig lang dito po sa ating himpilan sa DZRH para po sa mechanics. Ito pa, alam nyo ba na imbis maging basura, pagkatapos mong i-consume ang bawat foil sachet at blister pack ng MX3, ay sumusuporta pa yan sa livelihood program para sa Muslim community dyan po sa Davao. Ang mga coffee sachet, ginagawa pong wallets, coin purses o kaya po mga bag. Kaya sali ka na sa MX3 3 o'clock habit promo at ugaliin ang MX3 3 o'clock habit dahil hangad ng MX3 na maging ugali ng bawat Filipino ang 3Ps. Pray, prevent, and protect. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 31 to March 27, 2026. DOHFDA CFRR permit number 0057 series of 2026. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. At syempre pa, dahil ngayon po ay araw tayo ng Huwebes, meron pa rin po tayong winner na tatanggap po ng 1,000 pesos at gift pack mula sa MX3. Congratulations mula po sa lalawigan ng Pampanga, ang ating pong winner, Romeo Cortex. Romeo Cortex, congratulations! Yan, ikaw ay tatanggap ng 1,000 pesos bilang ating premyo at syempre, meron pong kasamang gift pack mula sa MX3. Mga kaibigan, ang oras po natin, 9 minuto na makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour.
Magandang mainit na hapon sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta na po tayo? Mainit po ang panahon na pero meron pong tropical storm. Pero nasa labas naman yan ng PER. Nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Pero tayo po ay nakararanas ng mainit na klima na panahon ngayon dito sa Metro Manila. Pero sabi nga ng Pag-asa, meron pa rin namang amihan. May northeast monsoon pa, nararamdaman pa yan sa ilang bahagi ng bansa. Nangangahulugan na wala pa tayo, hindi pa tayo na deklarado na nasa panahon ng tag-init. Pero yung La Nina phenomenon tapos na, di ba? Nag-expire na yung La Nina. Anyway mga kaibigan, muli po ngayon pong araw na ito ng Huwebes. Happy Thursday afternoon. Ika-12 na po tayo sa buwan ng Marso, March 12, 2026. Samahan niyo pa rin po inyong lingkod, may binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon, tuloy-tuloy po tayo sa ating public service. Mamaya pag-usapan natin, makausap natin ang Department of Social Welfare and Development. Meron tayong ilang mga tanong sa kanila. Lalong-lalo na, ito na naman tayo sa panahon ng mga ayuda. Diba? Ayuda kabi-kabila, kakailanganin ng ating mga kababayan. Tapos merong mga 4-day compressed work week sa gobyerno. Diba? Meron bang ayuda din para sa mga nasa government? Yung mga pangunahing apektado kasi talaga dyan, yung ating mga kababayang tsuper, lalong-lalo na sa mga public utility vehicles. Yan yung ating talagang tawag nito, naririnig lagi-lagi yung kanila pong mga hinaing. Pag masakay ka ngayon kahit na ikaw ay yung mga TNBS at syempre yung mga taxi, di ba, yung mga jeepney, talagang puro hinaing. Himutok, sabi nga. Marami nga, di nga daw nabiyahe, lalo na sa taxi kasi wala silang kikitain na. Di ba? So yan mga kaibigan. So maya-maya standby at makakausap natin ang spokesperson ng DSWD. Kukonect tayo sa kanila. At mamaya standby din dahil meron pa rin naman tayong mga pasasayahin sa iba't ibang bahagi ng ating lipunan. Saan kaya napunta na? Nasuot naman tong ating team operation tulong ni Iza Gabriel. Kasama niyo si Josie, no? Si Josie Bohol. At syempre si Mike Lumaban. Mamaya alamin natin, I think meron yata silang ang pasasayahin nila yung mga nagtitinda ng tusok-tusok. Ay, tusok-tusok. Standby lang po ha. Babalik po tayo, sandaling-sandali lang, promise. Oras natin 14 na minuto, makalipas po ang alas 3 ng hapon. This time check is brought to you by ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. NBC
mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin mga kaibigan, 21 minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating programang Public Service Hour at siguro magbibigay lamang tayo ng ilang announcement muna. Ayan, meron po tayong mga announcement para po sa ating bloodletting partnerships. Ayan, meron po tayong mga isasagawa na blood donation drive
Ayan, at ating bigyang daan yung ating paanyaya para po sa lahat ng mga blood donor, no? O kaya po naman hindi pa po nag-donate ng dugo at first time na mag-donate. Naku, napakaganda po yan sa inyo pong kalusugan. Kaya ngayon pa lamang, meron po tayong simultaneous bloodletting activities na gaganapin this coming March 21, ano? Yan po ay araw ng Sabado. Unang-una dyan po sa may Taytay, Rizal. Yan, pwede po kayong mag-donate ng dugo dyan po sa may Kapalaran Elementary School, sa may Gomez Street, matatagpuan po, no, San Juan, Taytay, Rizal. No, Barangay San Juan, Taytay, Rizal, pwede po kayong pumunta dyan para mag-donate ng dugo. Yan, malaking tulong po yan para po sa ating mga kababayan para po tayo ay magdugtong ng buhay. At syempre, diyan po sa mga nasa Mandaluyong City naman, kasabay po rin po yan, ano, March 21, simultaneous. DSWD Sanctuary Center, matatagpuan po sa Barangay Addition Hills, Welfareville, Mandaluyong City. So punta po kayo dahil pwede po kayong mag-donate po ng dugo sa ating pong mga partner, no, dyan po sa may DSWD Sanctuary Center. Mga taga Mandaluyong at yung mga karatig lugar o syudad ng Mandaluyong, pwede naman. May mga taga San Juan, mga taga Quezon City, yan, pwede. So punta po kayo at pangungunahan po ng ating MBD team ng DZRH Operation Tulong, Mass Blood Donation Team, no? Ang bloodletting po natin sa pamamagitan po ng ating mga partner organizers. So maraming salamat Sir Noli Onchenko, of course nandyan, ano? Nandyan din sina Sir Steve Vasquez, Sir Choi Velasco, and Ma'am Eileen and the whole team of DZRH Operation Tulong. Meron din tayo sa Arena Sports Center, Malasike, Pangasinan. Pwede kayo pumunta dyan. Meron tayong bloodletting activity. At ngayon mga kaibigan, nasa linya na natin ang Department of Social Welfare and Development sa pamagitan ko po ng kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. ASEC Irene, magandang hapon po. Good afternoon. Ay, may magandang hapon. Magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa. Oo, naku, ASEC Irene, kumusta kayo sa DSWD? Kabila ang inyong mga trabaho. Ang dami yung mga pinagkakaabalahan po ngayon na programa. Well, tama po. Marami tayong mga programs and services para sa mga may hirap at mga vulnerable nating mga kababayan. Opo. Alam naman po natin, meron tayong kinakaharap na crisis, Yes. pagtaas nga po ng presyo ng petrolyo. Kaya sa utos na rin po ng Pangulong Marcos Jr., tinitiyak natin na agad po na mabigyang lunas ito pong challenges na kinakaharap, lalong-lalo na ng ating mga tsuper. Kaya nga po by next week, starting Tuesday, ay mag-i-implement po tayo, mamamahagi tayo ng financial assistance para sa mga tricycle drivers po natin. So yan yung ginagawa natin sa kasalukuyan. Oo, in addition of course to the numerous tasks and activities that we are ang daming existing, no? Sabi ko nga, ASEC, kayo pa ba sa DSWD? Natutulog pa ba kayo ni Secretary? sa dami. Nadadagdagan araw-araw. So, pag-usapan natin muna sa mga tsuper po, no? So, nakatutok sa atin, maraming mga tsuper. So, meaning, yung pong ipamamahagi na ayuda, tama po ba? 5,000 pesos for every tsuper? Ang mauuna ay tricycle drivers, tama po ba? That's correct, May. Starting Tuesday, next week, mag-uumpisa tayo sa pamamahagi ng 5,000 pesos na cash assistance at uunahin po natin ang mga tricycle drivers. Pero susunod naman po dyan yung mga jeepney drivers, taxi drivers, PNBS drivers, at di pa pang mga affected sectors. And Tuesday next week, ang uunahin po natin ay ang National Capital Region. Pero ano naman po yan, sunod-sunod na rin, yung mga iba pang mga region. Series, ano, ang gagawin po ninyo. So meaning, ito po ay, of course, gagalaw lahat ng inyong mga offices, ano, regional, provincial, di po ba? So, paano po ang pamamahagi nito at yung pong pagtiyak na ito ay mapupunta talaga dun sa mga tunay na beneficiaries, ASEC? Well, yes. Ang Department of Social Welfare and Development ay nakikipag-ugnayan po sa mga lokal na pamahalaan para sa talaan ng mga apektado natin na mga tricycle drivers. Ito pong listahan nila, i-validate po na, i-certify po yan ng mga local social welfare development officers at ng local chief executive. At inaasahan nga po natin that by 5 p.m. today,
ay maisusumite na po lahat. Kasi kinakailangang reviewin din natin yan bago natin gawin yung payroll. Yung pong kasing certification, isa yan sa pamamaraan para mabawasan yung mga requirements na hinihingi natin sa ating pong mga clients for the assistance to individuals in crisis situation. So that by Tuesday, ang gagawin na lang po ng mga clients natin o ng mga drivers, iprepresenta na lang po yung kanilang valid driver's license. Ayun. And then we could already release yung pong kanilang financial assistance. Kasi ang sabi po ng Pangulong Marcos Jr., dapat hindi na natin patagalin yung pamamahagi ng tulong. Dapat mabilis ito na matanggap ng ating pong mga clients. Opo. Actually, yun yung sinasabi at sinasuggest din ng maraming mga chuper prior dun sa ipamimigay ASEC Irene, no? Na para mas mabilis sa amin, ipakita na namin yung aming mga driver's license. Kasi talaga naman kami yung mga tunay na beneficiary. Ganun po yung sinasabi nila Para nang sa ganun, pero sa LGU po, idadaan ba yan? Paano yung pamamahagi niyan? Through Okay. Opo. Pamamahagi niya sa pamamagitan po ito ng manual payout na gagawin ng DSWD. So tama ka dun sa nabanggit mo, mamobilize talaga yung mga kawani ng DSWD. Kasi per city, i-identify natin yung counselors, how do you call it? Parang yung kung congressional district, meron kang councilor district So yung LGU may ganyan. So kung halimbawa meron kang 2 councilor district, o per district may payout site yan. Okay. Ang isa-serve ng isang payout site ay 1,000 beneficiary per day. Per day. Okay. So kung halimbawa ang beneficiaries nyo, ang tricycle drivers nyo sa syudad nyo ay nasa, sabi mo ng 3,000, meron kang 2 payout sites. So for each payout site, 1,000, and then another, kaya 2,000 yung masaserve mo for Tuesday. Okay. So yung 1,000 mo na karagdagan pang mga beneficiaryo, masaserve mo na ng Wednesday. So ganun yung gagawin nating arrangement. Kasi may ayaw naman nating maantala yung pamamasada ng ating pong mga tsuper. Kaya dapat in batches ang gagawin pamamahagi ng tulong. We'll have 1 batch in the morning and we'll have 1 batch in the afternoon. Opo. And then we'll start as early as 6 a.m. Opo. Ang kanino po? Pagdating po nung Sige, go ahead po. Go ahead. Pagdating po nung driver doon sa payout site, Opo. ipapakita niyo lang yung kanyang driver's license at i-release na namin yung tulong pinansyal. Opo. So ganun po yung gagawin natin. Pakita niyo lang driver's license and process and then pay na tayo. Ayun. So, very organized, malinaw yun. Mabilis yung ganun sistema, ASEC Irene. Pero, doon po sa pag-validate ng mga pangalan ng mga talagang mga beneficiary, kanino po ba manggagaling daw? Ito, tanong po ito nila Baka mamaya maetsapuera yung iba. Kanino daw po manggagaling yung talaan, yung listahan ng mga pangalan? Yung pong mga list, yung list ng mga tricycle drivers, manggagaling po iyan sa mga local government units. Kasi alam po ng bawat lokal na pamahalaan kung sino-sino yung mga super o yung mga drivers, tricycle drivers sa kanila pong mga lugar. Kasi kilala nila yung mga TODA. At sila makakapagpatunay na sila nga po ay mga affected drivers doon po sa kanilang mga lugar. Ayun. At para sa mga nakikinig na po ng mga beneficiary natin, starting next week, ano po ang kanilang, may mga requirements po ba? Bibit-bitin sila pag bukod doon sa driver's license? Well, ang dadalhin na lamang po nila ay yung kanilang valid driver's license. Wala na pong iba. And idagdag ko rin, May, meron tayong joint help desk or grievance desk na kung saan doon meron tayong personnel from DSWD, may personnel from the City Social Welfare Office, and from the Transport Network Unit po nila, and Tricycle Network Unit. Tapos, kapag may mga concerns, immediately natin yan na i-address dapat. Kasi ang ayaw natin, yung magpabalik-balik, yung pong ating mga clients, mga beneficiary, may kulang, may wrong spelling, So, dapat po dun sa help desk na yon ma-address na po natin agad. Ayun, para mas mabilis, isang beses lang silang pipila. Kung siyempre may pila yan, di ba, ASEC? Kasi karami yan. Sa isang araw, 1,000. So, lahat po yan ay sunod-sunod na po, lahat ng mga public utility vehicles hanggang maibigay na po lahat. And then, isa na lang, ASEC, dun po sa mga empleyado ng gobyerno na naka 4-day compressed work week, may nagtatanong din sila, meron din bang ayuda na aasahan?
Para po sa compressed work week naman ng DSWD, of course, Monday to Thursday na lang po yung ating tanggapan. Pero instead na 8 hours, 10 hours per day na lang po. Okay. However, may exemptions po dyan. May mga tanggapan na hindi applicable sa kanila o hindi naka-apply yung compressed work week. Ano-ano po yung mga tanggapan na Ano yan? po? Opo. Yung pong aming Disaster Response Command Okay. Center. 24/7 po kasi ang monitoring natin ng iba't ibang mga kalamidad. So mahalaga po na may naka-duty pa rin tayo na mga action officers. Pangalawa, yung Crisis Intervention Unit. Ito po yung mga tanggapan natin na nagre-receive ng mga clients, mga individuals in crisis situation, yung humihingi po ng tulong pang medical, burial, transportation, etc. And then, of course, yung iba pa nating mga opisina, yung mga frontline services natin, kagaya ng opisina na nagpo-process ng mga minors for minor traveling abroad permit. Yun po kasi siyempre frontline service po natin iyan. Gayon din po yung ating mga centers and residential care facilities. Kasi again, araw-araw po tayo na nagsiserve sa mga po natin, sa mga kababayan po natin na wala pong mga tirahan, particularly yung mga abandoned na mga clients natin. And of course, yung walang gutom kitchen dyan po sa Pasay City, araw-araw pa rin po tayo na nagsaserve ng hot meals sa mga kababayan natin na nakakaranas ng kagutuman. Gayun din po yung pag-abot program. So sila yung mga nagre-reach out, nagtutungo sa mga lansangan para makapag-reach out sa mga families and individuals in street situations. So yun po. Ilan lamang po yan dun sa mga opisina na magpapatuloy ang kanilang operations despite the implementation of the compressed work week. Ayun. But even if naka-compressed work week ang DSWD, wala pong mababago dun sa employee performance, no? Dun sa operations po natin at dun sa yung sa workload po natin, pareho pa rin po. Extended lamang po yung working hours natin. So walang magrereklamo ng mga kababayan natin. Pagpunta namin doon, walang di ba? Walang nag-a-assist sa amin, walang ganon. Wala po. Tiyak po natin Tuloy. na meron pa rin pong mga personnel o mga kawani ng DSWD sa mga essential frontline services office po natin. Nagtatanong ASEC, yun daw bang mga naka-frontline, meron bang mga extra ayuda sapagkat sila ay naka-frontline, sila ay mga frontliner? Well, yung po kasi nga papasok pa rin po ng Friday, ganun din po, 8 hours a day pa rin po yung kanila pong trabaho. Okay. Kaya wala naman pong changes. O walang pagbabago. Sabi ko nga doon sa employee welfare, employee compensation, gayon din po sa employee expectations and work performance. Ayun, alam ko nagmamadali ka, ASEC, isa na lang doon sa ating mga nagbabalik na migrant workers, mga repatriated migrant workers, naka-ready na rin ba ang ating mga tulong sa kanila, lalong-lalo na yung mga nauna nang bumalik? Mayroon ba tayong mga tulong pinansyal din sa kanila para nang sa ganun habang nandito sila at di pa nakakabalik doon sa gitnang silangan, meron po silang maibibigay pa rin sa kanilang pamilya? Opo. Tayo naman po sa DSWD nakikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers at sa OWA nakikipagtulungan tayo sa kanila because nag-augment tayo dun sa assistance na ipino-provide din po nila. So halimbawa po ay yung psychosocial intervention sapagkat pagkadating po nila dito sa Pilipinas, dyan pa lang po sa airport, kinakausap na ng ating mga social workers, ina-assess na po yung kanilang pangangailangan, and then doon po nalalaman natin kung kinakailangan na i-assist natin sila sa pag-uwi nila sa kanilang mga probinsya. Halimbawa po, ayaw na nilang bumalik sa Middle East, ayaw na nilang mag-ibang bayan. Well, we can always provide or extend yung pong sustainable livelihood program sa kanila para makapacitate sila either to enter into another job sa kanilang lugar or to engage in a micro-enterprise development activity. Nang sa gayon, kahit na bumalik na sila sa Pilipinas, ay ma-address pa rin po yung kanilang mga pangunahing pangangailangan through this intervention. Ayun. At kung meron silang mga concern sa mga ganitong tulong ninyo, paanong gagawin nila, ASEC, yung family, mga relatives na nakikinig ngayon, lalong-lalo na yung mga hindi pa nakakabalik at pabalik pa lang? Yes, actually sila po ay maaring makipag-ugnayan sa pamamagitan po ng aming mga field offices. Maaari rin po silang tumawag sa aming pong mga hotline numbers. Ito po ang mga numerong 0917-110-5686, 0917-827-2543, at 0919-911-6200. Gayon din po, maaari silang bumisita
sa aming pong official Facebook page. Yan po ay ang DSWD Serves. May blue check po iyan sa Facebook. Padalhan nyo lamang po kami ng mensahe sa pamamagitan ng platform na yan. At ma-access nyo din po ang iba't ibang mga programs and services ng DSWD. Kasi kami po, lagi namin sinasabi, tamang tulong sa tamang impormasyon. So tumingin lamang po tayo sa mga official communication platforms ng DSWD. Ayan, sa susunod, Asek, hingi kami na updates doon sa mga pamamahagi ng ayuda, no po? Para nasa ganun, merong certainly, May. maraming mga tanong ay maiugnay po namin sa inyo dahil marami din po ang kumukonek sa amin, ano, lalong-lalo na yung mga na-encounter na mga problema. Ano po? Sige po, May. Of course, by Tuesday next week, mag-uumpisa na po tayo. As early as 6 a.m., mag-uumpisa na po tayo sa pamamahagi ng tulong. And immediately after that, we'll provide information din po kung kumusta yung naging pamamahagi namin ng tulong on the first day of the activity. Apo, buong Metro Manila po ba o may mga designated areas muna? Buong Metro Manila po ito. Sabay-sabay? Sabay-sabay po sila. Oh, okay. Ayun, okay. Opo, meron po yata kayong earthquake drill. Maraming salamat, Asek. Maraming salamat din po at magandang hapon. Mga kaibigan, Assistant Secretary Irene Dumlao, no? Asek Irene, thank you so much. Ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Nagmamadali si Asek kasi meron silang drill. Meron silang earthquake drill. Anyway, mga kaibigan, oras natin, 38 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Maya-maya babalik po tayo, ha? Ang oras na yan ay hatid sa... Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga.
Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin, 49 na minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon at ngayon punta po tayo dyan sa Plaza del Carmen, sa Quiapo, Maynila. Punta tayo na lungsod ng Maynila ang ating Team Operation Tulong, Aiza Gabriel. Alamin natin sino ang ating pasasayahin ngayong hapon na ating mga kababayang apektado na rin ba ng krisis natin sa langis? Krisis sa langis. Krisis sa bulsa. Magandang hapon, Aiza. Yes, Miss May, magandang hapon. Nandito nga tayo ngayon sa bahagi ng Quiapo, Manila para kumustahin naman ang ating mga ate at kuya na nagtitinda dito ng merienda. At kung nakikita niyo sa aking likuran, Miss May, patuloy na bumibili yung mga estudyante dito sa paligid ng San Sebastian. Kanina, Miss May, nakapagbenta-benta na tayo ng mga paninda nila, pero kumustahin natin kung ano na ba ang naging epekto sa kanila ng pagtaas nga ng presyo ng electricity, ng kuryente, gayon na rin ang gasolina. Siyempre, papakilala ko muna ang mga kasama ko ngayong hapon na una na dyan si Tita Marites Padad. Kaway-kaway po, Tita Marites, kay Miss May, ayan. Siyempre, si Tita Elaline Tagle, kaway-kaway. Ayan. At siyempre, papahuli ba si Kuya Christopher Benegas. Ayan po, si Miss May. At siyempre, si Ate Marilyn Victorio. Kaway-kaway po. Ayan. Siyempre, Tita Elaline, kumustahin muna natin. Kumusta po ba ang inyong mga paninda ang bumibili sa inyo? Okay naman po. Tinda naman po pag pumustyante. Okay. Pero, ano po ulit yung tinda nyo? Opo, sa siomay po. So, may naging epekto na po ba yung pagtaas ng gasol sa paninda ninyo? Opo. Magkano po ba, sa paano paraan po naapektuhan? Mas nag-presyo nun yung utad ng sopa, katad ng siomay, ganun ito. Magkano po ba noon yung presyo ng paninda ninyo? 30 pesos, pag ng siomay pa namin, 10 pesos isa. Bang. Pero bago tumaas yung presyo ng gasol, magkano po? Then, sa 900 po ata. Pero may ano po reaction ng mga estudyante natin? Ano po? Okay naman po. Opo. Okay naman po sila mo. Okay naman po sila. Naiintindihan naman. Opo. Yan. Sige po. Siyempre, si Kuya, eto Miss May, si Kuya Christopher, ang may-ari nitong tusok-tusok natin sa likuran. Kumustahin natin? Kuya Christopher, kumusta na ba ang presyo ng kwek-kwek ng bayan? Nako po, naninibago po yung mga estudyante na bumibili kasi nagtaas po ako ngayon ng paninda.
Dahil nga po, apektado po sa pagtaas ng gasolina po. Halos lahat po ng paninda ko, nung namili ako, lahat po tumaas. Kaya wala po tayong magagawa kundi magtaas din ng presyo. Kaya ayun, nanibago sila. Pinaliwanag ko naman po, naintindihan naman nila. Kaso nga lang, yung iba, syempre, yung baon nila, budget lang, hirap talaga. Kaya ayun, sabi ko, sana hindi to stable, sana magbago. Kasi malaki po yung epekto sa atin sa lahat ng mamamayan po. Miss May, baka may gusto kang tanong sa ating mga kasama ngayong hapon? Miss May? Go ahead. Ayan. Siyempre, Miss May, ito naman si Ate Marites ay may-ari naman ng tawag dito, maliit na sari-sari store dito sa gilid. Ito din sa mga pinupuntahan talaga ng estudyante, lalo na kapag gusto magkape at bumili ng panula. Tita, kumusta naman na ang presyo ng paninda ninyo? Naninibago sila ngayon. Kasi sabi nila, ay tumaas na tita. Sabi ko, oo, kasi nagtaas din yung nila pagbenta sa amin Saka malang yelo, kasi may binibili kaming yelo, mayroon pang mga plastic, straw. Kaya nagdagdag kami. Ayun, sinasabi naman namin sa kanila na ganon. Ayun, sabi niya, ay ganon. Gaganon na lang sila, no choice na lang talaga, bibili din. Yun. Kumbaga, paliwanagan na lang. Oo. Pag may nagtanong naman, ay bakit tumaas? Ay, sasabihin na lang namin. At naiintindihan. Oo. Yung iba naman, okay lang tita, ganyan. Bibili pa rin sila. Budget na lang din talaga, no? Tita Marites, salamat po. At syempre, ito, Miss Meeting ko, ito yung isa sa mga magugustuhan mong paninda. Ayan, si Ate Marilyn kasi ay nagtitinda ng, anong tinda mo, Ate Marilyn? Chicken pastil po. Pastil, Miss May. Ang tinda ni Ate Marilyn. Ate Marilyn, kumusta naman na ang presyo ng iyong pastil? Tumaas na po. Kasi hindi katulad kahapon. Nagtaas po kasi ako ngayon Magkano po ba yung presyo ng pastil? 25 po na kahapon. Ngayon nag-30 na po kasi sobrang taas ang bilihin. Ano po ang pinaka-naapektuhan? Yung bigas, tapos yung lahat ng sangkap, nagtaasan na lahat, patigas. Ano pong reaksyon ng mga estudyante? Nagugulat sila kasi kahapon makabili lang nila 25 ngayon, nag-30 na. Pero no choice sila bibili pa rin. Ano pong paliwanag ninyo? Pagtaas ang gasolina, nagtaasan lahat ng presyo, kaya no choice tayo magtaas. Naiintindihan naman din. Naiintindihan naman nila. Pero sa kabila ng lahat ng yon, kayo, Kuya Christopher, bakit pinipili nyo pa rin magtinda sa kabila nun? Siyempre, para sa araw-araw na kabuhayan, gaya niyan, ito lang po yung pinagkakakitaan ko. Kaya bumubuhay sa pamilya ko, kaya kailangan ko ituloy. Paliwanag na lang din po sa mga estudyante kung anong nangyari, kung bakit ganun. Naintindihan naman po nila. Kasi kahit sila rin po nakakaranas ng ganun. Yun po. Sige, pasayahin mo na sila, Asa. Pasayahin mo na sila at lahat sila mukhang hindi masaya. Bigyan mo muna sila ng kasiyahan nila. Para na sa ganun kahit papano, ay maibsan sa ating mga munting pamigay at regalo. Yes, Miss May, narito na nga ang ating pamigay para kahit papaano po, ay gumaan ang ating tawag dito, na paggumaan kahit papaano yung effect sa atin ng pagtaas ng presyo ng kuryente, ng gasolina, lahat ay naapektuhan. Kaya sana kahit po papaano itong munting handog ng DZRH Operation Tulong ay literal na makatulong po para sa pang-araw-araw ninyo na pagkayod, di ba po? Ayan, ano pong gusto niyo sabihin, Kuya Christopher? Maraming salamat po sa biyaya na to. Sana po marami pa kayong matulungan. Salamat. Masaya ka ba ngayon, Kuya Christopher? Masaya po. Ayan, ikaw. Ito si Ate Marites, Miss May, talagang kung titignan mo, pag naka-blush on pa, naka-lipstick pa. Ikaw, Ate Marites, baka po may gusto kayong sabihin? Thank you po sa DZRH. Sana mas maaari po kayo matulungan. Ayan. Ito nga, Miss May, dito muna kami at patuloy na magtitinda sa ating mga estudyante dito pa rin sa bahagi
ng Quiapo, Maynila. Ito pa rin si Isa Gabriel kasama ang napaka-sexing Tita Josie at ang napakagwapo nating piloto na si Kuya Mike Lumaban. Isa Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Team Operation Tulong, Isa Gabriel, Josie Bohol at Mike Lumaban. At ngayon mga kaibigan, bigyang daan muna natin, may public service report. Ating kasamang si Daniel Parosa, ba maganda to Libreng doktor, laboratory at gamot inilunsad daw po sa Social Security System dyan sa Diliman, Quezon City. Alamin natin ang detalye niyan, Edniel. At kailangan magtipid. Inilunsod ang Social Security System at Philippine Pharma Procurement Incorporated. Ito ang pagbibigay ng mga libreng serbisyo ng PhilHealth sa pamamagitan ng Yakap Care Program sa Diliman, Quezon City. Ito ay sa bisa ng Memorandum of Agreement na nilagdaan ng PPPI at PhilHealth Accredited Provider na Lifesaver Medical Services upang magtayo ng pambansang butika sa naturang SSS branch. Ayon kay SSS President Robert Joseph Declaro, strategic ang lugar dahil 5,000 pensioners ang bumibisita rito araw-araw. Sinabi naman ni PhilHealth Vice President for Corporate Affairs Group Walter Bacaresa na kabilang sa mga serbisyong ilalaan sa programa ay libreng access sa 75 essential medicines sa mga miyembro ng state insurer. Pakinggan natin siya. Karamihan po yung mga suking sakit natin, yung ating mga anti-BP, hypertension and diabetes medicines. So, yung mga suking natin, amlodipine, mga ganun. At dyan na po lahat, metformin and other 75. Maliban pa ito may sa libreng konsultasyon at diagnostic services sa mga benepisyaryo ng naturang programa. Samantala, tiniyak ng mga ahensya at GOCCs na maaaring mag-register on-site ang mga walk-in na hindi pa rehistrado sa Yakap program ng PhilHealth. Pwede rin silang magpatala sa eGov app, PhilHealth Member Portal at kahit anong tanggapan ng PhilHealth. Ako si Daniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Daniel Parosa. Malakas na makinig maigi dahil mamimigay na muli kami ng MX3. Itodo ang pakikinig sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online dahil kapag malakasan kang nakikinig sa DZRH, malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Ayan na ang ating Malakas promo kasama ang MX3 with RH27 Noche Kakas. Aba, nasa Moriones, Tondo, Maynila pala ang ating team. Noche, magandang hapon. Yes, Bay, magandang mainit na hapon dito sa may Road 10 kanto ng Moriones, Tondo, Maynila. Sana tuloy-tuloy pa rin yung ating araw-araw na pamimigay ng 1,000 pesos maging sa MX3. Dito naman tayo ngayon sa Road 10 sa Moriones kung saan isang lola ang naispatan natin nanonood ng kanyang dito sa kanyang cellphone ng DCRH. Ano po pangalan nila? Magprado. Sino po ang kilala mong anchor ng DCRH? Si Wonder Woman. Wow, si Wonder Woman. Thank you, Nanay. Idol na idol. Kilala si Wonder Woman. Wonder Woman. At sino pa? Nakapalo kay Anthony Taberna. Palagi ako na yan. Dahil dyan, nakikinig ka ng DCRH, talking ka ng DCRH, meron ka na kagad na 1,000 pesos. Yehey! Hindi lang yan. Meron pa kaming ibibigay sa inyo sa DCRH MX3 package. Oo, isang box yan. At hindi lang yan, kahit saan ka magpunta, mapainit, mapatagsulan na meron kasama ng DCRH sa t-shirt. Yun, no? Kompleto. Ayan pa. Oo, samahan pa natin. Yun, no? Bagay na bagay kay Nanay. Payong. Maraming salamat sa inyo sa tulong. Yan. Okay, maraming salamat rin, Nanay. Okay, para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, manatili nakatutok sa DCRH. Malay nyo naman kayo ng susunod ng paswerte, manalo. Malakas sa promo kasama ang, siyempre, ang MX3. Dahil dito sa MX3, dito ako believe. Yan, ako naman si Harit sa 37. Nautika ka una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, R27 Noche Kakas, ang ating Malacash promo kasama ang MX3 mula po dyan sa Moriones, Tondo, Maynila. Wala na tayong oras, maraming salamat. Don Carlos, pobre, sabi ng Mayor Lacaydeo Macalma. Don, dapat bagtas ka talaga eh. Thank you, Don. Ayan, sa ating, sino ang ating mga naririyan from La Consolacion pa ba yan? Thank you so much ha. Muntinlupa. Ha? Aba, ang pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa, Bea and Angeline. Ayan, thank you. Kay Daisy. Maraming salamat. Uli, ako pa rin po yung lingkod, may binauhan. Ayan, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, Mayor Lacaydeo Macalma at Mistea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Thank you, Jerry, Courage TV. Oras natin, 2 minuto na po makalipas ang 4:00 ng hapon. This time check is Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang